Mga kwentong pambata. Ang magkakambal na kaluluwa. Isang beses sa isang panahon, sa kaharian ng Kaladan, si Haring Shar, ang mapayapang pinuno, ay nagnanais ng isang anak. Nang halos mawalan na sila ng pag-asa, ang kanilang hiling ay natupad. Tingnan mo siya, Shar. Siya ay perpekto, mahal ko. Nakuha niya ang mga mata mo, di ba? At ang iyong matigas na baba. Siya ay kombinasyon sa ating dalawa. Ano ang itatawag natin sa kanya? Paano kung Kamar? Kamar. Malakas ngunit mahinahon. Gaya ng magiging anak natin. Parang gusto ko na ang pangalang Kamar. Matagal na tayong naghihintay, Shar. Isang anak na magdadala ng ating pamana. Binigyan mo ako ng pinakadakilang kasiyahan na maaari kong hilingin. Si Prinsipe Kamar ay lumaki nang may pinakamahusay sa lahat ng bagay, kasama na ang pinakamahusay na mga guro. Madali sanang naging laki sa layo si Kamar, ngunit siya ay lumaki na malakas at matalino. Bata pa siya nung sinabi ng kanyang tumatandang ama, Kamar, lumaki kang isang magaling na binata. Malakas, matalino, mabait. Ama, utang ko ang lahat sa iyo. May dahilan kung bakit kita pinilit ng mabuti, Kamar. Nakikita mo, anak ko, panahon na para umakyat ka sa trono. Ang trono, kamahalan? Ngunit si Prinsipe Kamar ay napakabata pa. Bata? Kalokohan. Ako'y hari na sa kanyang edad at tignan mo ako kung paano ako naging. Baka hindi perpekto, pero kamahalan, ang pamamahala ng isang kaharian ay komplikado. Alam ko, Elduin, ngunit nararamdaman kong malapit na ang aking oras. Ayokong maiwan ang kaharian na walang pinuno. Pakasalin muna natin si Prinsipe Kamar at tignan natin kung paano niya pamahalan ng pamilya bago natin ipasa sa kanyang kaharian. Sige, magsisimula akong maghanap ng angkop na kapareha para kay Kamar. Hindi natuwa ang prinsipe. Ama, patawarin mo ako. Lahat ng hinihiling mo sa akin ay ginagawa ko. Pero sobrang bata pa ako para mag-asawa. Magtatagal pa, Kamar. Bago tayo makahanap ng angkop na asawa para sa iyo, magiging mas matanda ka na. Pero hindi mas marunong. Bukod sa mga librong nabasa ko at sa 4 na sulok ng palasyong ito, marami pa akong hindi alam tungkol sa mundo. Bigyan niyo po ang prinsipe ng karanasan sa tunay na mundo, kamahalan. Alam ko na ang tamang gagawin. Mula noon, naging bahagi si Kamar ng konseho ng hari. Sila ay nagbigay ng payo sa hari tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa politika, kalakalan at iba pa. Hindi ito ang nais ng prinsipe. Sinasabi ko na dapat nating taasan ang buwis sa mga inaangkat nating pampalasa. Papalakasin nito ang ating kaban. Marahil, Ama. Iyong kamahalan, maaari nating... Kamar, hayaan mo silang matapos. Ama, hindi ko na kaya ito. Ang ginagawa lang nila ay magtalo at magreklamo. Wala akong natututunan. Anak, ang pasensya. Mahalagang bagay ito. Hindi ito ang karanasan sa tunay na mundo na hinihiling ko. Sa kabila nito, ipinakilala ni Haring Shar ang kanyang anak sa ilang prinsesa mula sa mga kalapit na kaharian sa loob ng susunod na taon. Si Kamar ay magalang ngunit ganap na walang interes sa alinman sa kanila. Isang taon nang lumipas, inulit ng hari ang kanyang hiling na mag-asawa si Kamar sa harap ng konseho. Inulit ni Kamar ang kanyang pagtanggi. Kamar, wala ka nang iniwang pagpipilian sa akin dahil sa iyong pagsuway. Ikukulong kita sa tore ng pagmumuni-muni sa loob ng 1 taon. At iyan ba ang magbabago ng isipan ko? Para kay Kamar na madalas nang nakakaramdam ng parang preso, hindi ito bago. Oo, malamig at masikip, pero marami siyang mga libro na makakasama niya. Si Kamar ay kinulong sa sinasabing pinagmumultohang tore. Ngunit inakala ng isang malikot na djinn na nagngangalang Zahara na ang tore ang kanyang paraiso. Isang gabi, Napakagandang lalaki. Nagtataka ako kung anong ginawa niya para makulong ng ganito. ang natutulog na prinsipe ay nagbigay ng kuryosidad kay Zahara
ang mga bulong tungkol sa batang prinsipe na hindi pa kasal at ang parusa ng hari ay umabot sa kanya. Hindi nagtagal, nakatagpo si Zahara ng isa pang genie na tinatawag na Kazam. Habang si Zahara ay magiliw, si Kazam ay mahilig maglaro ng mga biro sa mga tao. Anong ginagawa mo, Kazam? Wala naman, makapangyarihang Sahara. Kababalik ko lang mula sa Lyria. Isa sa pinakamalaki at makapangyarihang karayan sa mundo. Hindi kasing laki at makapangyarihan tulad ng Kaladan. Palaging nagkukumpetensya sina Zahara at Kazam. Binabantayan ko ang pinakamagandang prinsesa na nakita ko. Pagkakataon nga naman, dahil binabantayan ko ang pinakamagandang prinsipe na nakita ko. Hindi siguro masyadong mayaman ang iyong prinsipe kung doon siya nakatira. Ang aking prinsesa ay nakatira sa isang palasyo na may 7 palapag. Bawat isa ay kumakatawan sa iba't ibang kulay ng bahaghari. Ang aking prinsipe ay kinulong ng kanyang ama at nagtitiis ng tahimik. Ang mga taong nagdurusa sa hirap ay mas kawili-wili kaysa sa laki sa layaw at masaya. Masaya? Ang aking prinsesa ay hindi masaya. Ang kagandahan ng aking prinsesa ay nasa kanyang mata. Hindi ko man lang makita ang mga mata ng iyong prinsipe. Ano ko mahusgahan habang siya ay tulog? Paano ko malalaman kung totoo yan? Dalhin natin ang iyong prinsesa dito. Pagkatapos, ginamit ni Kazam ang kanyang mahika para ilipat ang natutulog na prinsesa sa tabi ng prinsipe. Ang kanyang mga mata ay nakapikit din at tumutulo ang laway. Mabuti na lang hindi siya humihilik. Sa walang kasiguraduhan, tinawag nila ang pangatlong genie. Cash! Alin ang mas maganda? Bakit hindi natin sila gisingin isa-isa upang makita ang kanilang reaksyon? Napakagandang ideya! Ipinadala ka ba ng aking ama? Asan ako? Sino ka? Sino ka? Pagkasama tayong nakakulong dito, tumigil ka, nasasaktan mo ang sarili mo. Hindi ka maririnig ng mga gwardya, pero ligtas ka. Pakiusap, umupo ka. Kagabi, natulog ako sa aking sariling kama. Paano ako narito? Hindi ko alam, pero Chuck ang aking ama ang nasa likod nito. Desperado siya na ako'y mag-asawa. Ako din. Kinulong niya ako nang tumanggi ako. Patingin ng iyong kamay. Alisin ang iyong singsing sakaling mamaga ang iyong daliri. Maganda. Ibig kong sabihin ang singsing. Sa aking ina ito. Ito ay sa aking ama. Itago mo kung gusto mo. Masama ba siya? Hindi naman siya ganun dati. Marami kang mga libro. Mahilig ka bang magbasa? Oo, libro ang paraan ko upang makita ang mundo. Hindi ka ba nila pinapakain? Tinapon ko ang aking pagkain sa bintana kahapon bilang protesta. Ito, kunin mo ang mga ito. Mahilig din ako sa mga olives. Dapat ay ipinakilala ka sa akin ni ama ng mas maaga. Bakit? Dahil hindi ko sana sinabi na hindi. Sino sa tingin mo ang mas humanga? Natagpuan ng iyong prinsipe ang aking prinsesa na maganda. At natagpuan ng iyong prinsesa ang aking prinsipe na kawili-wili. Kaya, tabla sila. Tayo sumang-ayon sa disang-ayon. Nasaan siya? Nasaan ang prinsesa? Sino? Prinsesa? Kamahalan! Wala kang mga bisita. Nandito siya buong magdamag. Pero, Handa na akong pakasalan siya. Tinitiyak ko sa iyo, nandito siya. Kamar, ano itong kalokohan tungkol sa isang prinsesa? Hindi ito kalokohan. Pumayag akong pakasalan siya. Hindi ba iyon ang gusto mo? Sige, anong pangalan niya? Hindi ko alam. Hindi ko tinanong pero siya'y may palasyo at nakakulong dahil tumanggi siyang mag-asawa.
Ano ang itsura niya? Maganda, may itim na buhok at kayumangging mata. Mahilig siyang magbasa. Isinalaysay mo ang iyong sarili. Isa itong panaginip, anak. Panaginip din ba ito? Ito ay kanya. Hindi pa nakita ng hari ang singsing na iyon dati. Kailangan nating hanapin siya na magkasama. Hinanap ni Kamar at ng hari ang isla at higit pa. Hindi alam na nakatira siya sa isang malayong lupain. Sa paglipas ng panahon, nawalan ng pag-asa si Kamar at naging malungkot. Pagbalik sa Lyria, ang prinsesang nagngangalang Bidora ay humarap din sa maraming pagdududa. Ang kanyang ama inisip na siya ay nababaliw. Kaya't tinanong niya, "Mahal, aling prinsipe?" Iniyakan niya ang isang prinsipe ngunit walang naniniwala sa kanya. Pinatawag ng hari ang mga manggagamot ngunit nabigo silang gamutin ang inakalang kabiliwan niya. Binantaan niya sila na magsikap pa, kaya tumigil sila sa pagpunta. Ang tanging pinagkakatiwalaan ni Bidora ay si Zafir, ang kanyang kababatang kaibigan. Ang aking prinsipe ay tunay Zafir. Siya ay nakakatuwa. Siya ay mabait. Naniniwala ako sa iyo. Maaari mo bang ilarawan kung nasaan ka? Naalala niya ang isang silid na puno ng mga libro, isang luma at marupok na tore. Nangako si Zafir na hanapin niya sa kanyang mga paglalakbay. Tinupad ni Zafir ang kanyang salita at walang pagod na naghahanap para sa misteryosong prinsipe ni Bidora. Pagkalipas ng ilang buwan, natisod siya sa isang kaharian na tinatawag na Kaladan. Sa isang lokal na butika, narinig niya ang mga kwento tungkol sa isang prinsipe Kamar na sinasabing nababahala sa pag-ibig. Marahil ay makakatulong ako. Anong hinahanap mo? Nag-aalinlangan ako kung ang hinahanap ko ay talagang umiiral. Tungkol ba ito sa prinsipe na nabigo sa pag-ibig? Baka kailangan niyang makausap ng isang tao na kapareho ang edad niya. Sino nagbigay ng singsing na ito? Anong pangalan niya? Ang pangalan niya ay Bidora. Nakakagulat kung gaano kayo magkahawig. Bidora. Kailangan mo akong daling kay Bidora ngayon na. Pinangunahan ni Zafir ang daan at sumunod si Kamar. Sumakay sila sa mga kabayo sa loob ng ilang araw. Narating nila ang Lyria. Pasensya na. Ang kamahalan ay nakaratay sa higaan at hindi gusto makita ang sinuman. Pwede mo bang ibigay ang liham na ito sa kanya? Ang aking singsing! Sabi ng mga tao, ikaw daw isang panaginip at nagsisimula na akong maniwala. Kung nananaginip ka, ganun din ako. At ayoko nang magising. At sila ay namuhay ng masaya magpakailanman.